Nagsasagawa ngayon ng pagdinig sa Sandigan Bayan hinggil sa flood control scandal. Para sa update, magbabalita live mula sa Sandigan Bayan si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, sino-sino na yung dumating at ano yung eksaktong kaso na dinidinig? Cheryl, alas 10 ng umaga dumating nga dito sa Sandigan Bayan si dating Senador Obong Revilla. Kaugnay yan sa alegasyon ng umano'y sabwatan ng mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office para ma-release ang pondo ng 76 million pesos para sa isang flood control project sa Bulacan. No? Ayan nga, no, dito kasama siyang dumating ni DILG Secretary John Vic Remulla na kung saan haharap si Revilla sa kasong malversation through falsification na hawakan ng 3rd Division ng Sandigan Bayan, habang sa 4th Division naman ang hawak ng kasong draft ng dating senador. Narito din si Revilla, Cheryl, no, para sa issuance ng kanyang commitment order at booking procedures para nga sa kasunod yan ng kanyang pagsuko na isinagawa kagabi ng inilabas ng Sandigan Bayan ang arrest warrant at whole departure order laban sa kanya at sa 6 pang ibang mga akusado kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project nga sa Bulacan. No? Kasama dyan sina Bulacan District Engineering Office Official Bryce Hernandez, RJ Dumasig, JP Mendoza, Juanito Mendoza at Crisita Pineda, kung saan doon sa whole departure order na yun, Cheryl, ay kailangan ng bagtayan ng Bureau of Immigration ang kanilang paglabas ng bansa para nga hindi magkaroon ng anumang problema sa isasagawang mga pagdinig. So, are you saying, Arles, na si dating Senator Bong Revilla pa lamang ang nandyan at inaasahan din bang dadating yung 6 na akusada rin? Tama ka dyan, Cheryl. Mga alas 10 na umaga dumating si Revilla at hanggang ngayon ay hinihintay pa natin itong sina Bryce Hernandez na sila ngayon kasi, Cheryl, ngayon ay nakalagay no, or nasa kustudiya ng National Bureau of Investigation and Quezon City dito sa Sandigan Bayan medyo malayo. But anytime now, we're hoping na makita natin sila dito, though hindi pa tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapanayam si Revilla o ang kanyang legal counsel. Naging concern na baka magkaroon daw ng special treatment kay former Senator Revilla. Ano ang assurance na hindi ito mangyayari? Kaninang umaga, Cheryl, ay nagsagawa ng press conference si DILG Secretary John Vic Remulla kung saan sinabi niya nga na walang magiging special treatment para sa dating senador. Ang malaking tanong ngayon, Cheryl, ay kung saan nga ba mananatili o makukulong itong si Revilla na ngayon ay may warrant of arrest na. Hindi pa makukumpirma kung sa Camp Crame nga ba siya talaga mananatili, Cheryl, dahil ayon kay Remulla, ito daw yung custodial facility sa Camp Crame ay sumasailalim sa isang rehabilitasyon. So maaari nating abangan na kung ito nga ba si Revilla ay dadalhin doon sa Camp Karingala o doon sa Quezon City Jail doon sa Payatas. No? Ito yung isa sa mga infrastructure projects ng pamahalaan, Cheryl, kung saan nga nagkaroon pa ng tour itong si Remulla at sinabi na kayang mag-hold ng Quezon City Jail ng nasa 1,000 na mga personalidad. And sabi pa ni Remulla noon, Cheryl, kung maalala natin na yung mga personalidad na nasa salary grade 27 pataas, yung mga mahuhold doon. Ang tanong kasi ngayon, si Revilla ay hindi kabahagi ng pamahalaan ngayon. So siya ba ay mananatili sa isang normal na tiitan o mananatili sa pangangalaga ng ating otoridad, PNP man o sa armed forces natin? Cheryl. So, who would decide on that? Kung saan siya makukulong? That would be Sandigan Bayan, Cheryl. At isa yan sa mga posible na hantayin natin kung ano nga ba yung magiging desisyon. Kasi ayon kay Secretary John Vic Remulla, ipagpapaubayan na raw niya sa Sandigan Bayan kung saan yan. Dahil itong desisyon na to ay hindi sa DILG nakaatang, kundi sa Sandigan Bayan na humahawak nga sa kaso ni Revilla ngayon. And that will be decided today ng Sandigan Bayan. Tama ka dyan, Cheryl. At ayan natin tututukan hanggang sa pagtapos at paglabas ni Revilla na nasa loob pa rin ng Sandigan Bayan hanggang ngayon. Noong padating dyan, papasok si dating Senador Revilla. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makuhanan siya ng iba pang pahayag or natanong ba ng media? Sinubukan natin, Cheryl, na hingan siya ng komento. Wala siyang naibigay na komento pero matapang na kumarap sa kamera si Revilla at nagtaas ng kanyang kamay. At itong araw ay siguro nga dahil kagabi nakikita na natin yung kanyang mga video na tila daw walang due process yung nangyaring pag-implicate sa kanya sa flood control scandal. Maliban sa kanya, may family members ba kayong nakita?
Wala pa, Cheryl. Wala pa tayong nakikitang family members na kasama niya. Nang kanyang pagdating dito, siya ay escorted, of course, ng PNP-CIDG at ng DILG, but yung kanyang mga kaanak, wala pa tayong nakikita kahit sino dito. Nakita rin dyan sa Sandigan Bayan si DPWH Secretary Vince Dizon. Ano ang kanyang pakay? Ayan naman, Cheryl, ay para doon sa bail hearing ng mga alegasyon din ng anomalya sa flood control projects doon naman sa Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 298.5 million pesos. Ayon kay Dizon, malakas daw yung kanilang ebidensya na hawak, no? Kaya naman confident sila sa paghulong ng kaso na ito. Tumayo si Dizon, Cheryl, bilang testigo doon sa kaso na ito at mga alas 11 ng umaga ay nilisan na nito ang Sandigan Bayan. Pero hiningan din natin siya, Cheryl, ng pahayag doon sa naging sagot ng contractor na si Curly Discaya na tila sila raw ang ninanakawan dahil nga sa tanong kung magkano ang kanilang ibabalik na pera bilang kanilang bahagi ng proseso ng kanilang pag-apply ng Witness Protection Program. Ayon kay Dizon, tila daw medyo makapal yung mukha nito ni Discaya na sinabing tila sila pa ang biktima sa kanyang mga pahayag. Cheryl. Alright, doon sa video lang na napakita natin, baka na-miss lang and baka pwede nating bantayan. I understand ay nandyan ang kanyang may bahay at anak, si Lani and si Jolo, dyan sa Sandigan Bayan. We will check, Cheryl, kasi kanina si Revilla ay doon bumaba mismo sa kaparehas sa sasakyan kung nasaan si Remulla. Pero sisilipin natin, titignan natin kung nandito nga ba si Lani Mercado at ang kanyang anak. At ito nga ay, we just got this information since we're talking, Arles, at nandiyan ka sa labas, ng Sandigan Bayan, ay dadalhin na raw sa New Quezon City Jail sa Payatas para doon i-detain. Kaugnay nga dito sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents. And this case na nakakaso sa kanya, I understand, Arles, walang piyansa to, no? Tama, Cheryl, no bail yan at isa pa lamang yan sa dalawang kaso nga na isinampa sa kanya na nilabasan na rin ng warrant of arrest kagabi at full departure order. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Arles de los Santos.